Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa inyong pagsimba, kayo naway pagpalain ng Diyos. At ating espesyal na ipagdasal ang mga naghandog ng pamisa ngayong araw na ito. Sila kilala ng Diyos at alam ng Diyos ang kanilang mga intention. Samahan natin magpasalamat sa Diyos at nagpapasalamat sa biyaya ng buhay, katulad na halimbawa ni Ate Sally Arcibal, ay masugid nating taga-simba sa ating parokya, birthday niya. Ganyan din si Monsignor Ed Pagkaliwanggan, 50 taon, 50th anniversary ng pagkapari. At iba pang mga nagpamisa para magpasalamat sa Diyos. Samahan natin sila at ang inyong mga intention, taas natin sa Diyos. At ang mga intention at kahilingan din ng mga sumisimba sa atin sa pamamagitan ng Facebook page ng Santa Rita ng Cassia Parish. Humingi muna tayo ng tawad sa Diyos para maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ng misa. Inaamin ko At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng mga lakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at ng mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito, sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na binigay sa inyo, ayon sa pasiya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinako ninyo at pinapatay sa mga kasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay, dahil sa ikaw ang kasama ko. Ako'y mapupuspos ng kagalakhan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas, ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sinabi. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi itinulot na bulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos, at saksi kaming lahat sa mga bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo, at ito ay kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkathalong takot at galak. Patakbo nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit, sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. At sa mga kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng Facebook page ng Paris of Santa Rita de Casia, magandang buhay po. Ang pagbasa sa ang ebanghelyo ay ang mga kababaihan ay nagpunta sa pinaglibingan kay Jesus, subalit walang laman ang libingan. Kaya sila pabalik na para ipamalita sa mga alagad ang tungkol doon. Sinalubong sila ni Jesus. Iyon, ayan ang istorya. At ang ginawa naman ng mga kawal, ng mga pinuno, ng mga Romano, sinuhulan ang mga tagapagbantay sa libingan. Bakit sinuhulan? Para lang ipamalita na ninakaw ng mga alagad ang bangkay ni Jesus. Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay. Sabi sa gospel ay hanggang ngayon, yun pa rin ang paniniwala ng mga Hudyo. Okay. Ano ang ibig sabihin ng ating napakinggan? Ito nga ang pangyayari. Sinalubong sila ni Jesus. Matapos silang makapunta sa libingan, makita nilang wala si Jesus. At nung masalubong sila ni Jesus, sabi ni Jesus, "Huwag kayong matakot." Ito yung mga salita na nagbibigay ng lakas loob, ng pagiging kalma, maging kalmado kayo. Pero ito yung makahulugan, para bagang sinasabing, go beyond what your eyes can see. Don't just believe, have faith. Maaring maniwala na sila na wala si Jesus, maaring nabuhay, at tanggapin nila iyon, hindi, at dapat makita nila iyon, hindi lamang sa pisikal na mata, kundi sa mata ng pananampalataya. Sapagkat kapag may pananampalataya, nawawala ang takot. There is no room for fear sa mga taong nananampalataya. Faith does not mean the absence of fear, but the courage to trust God in spite of it. Kahit na may takot, pero nagtitiwala. Pinapawi ng pananampalataya ang pangamba, ang takot at kawalan ng pag-asa. Kaya yung faith na ito may napakalaking papel sa ating buhay. Faith turns fear into courage and uncertainty
into hope. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ito'y himala ng lahat ng himala. Ang lahat ng himala, ito ang pinakabatayan. Muling pagkabuhay ni Jesus. Bakit sinabi ni Jesus na huwag kayong matakot? To accept the truth about resurrection requires faith. Totoo iyon. Dahil ito ay napakalaking himala. Kung si Jesus ay nagawa niyang gawing liwanag ang dilim at buhay ang kamatayan, kaya rin niyang gawing kagalakan maging ang ating kalungkutan at ang ating mga kabiguan, kaya niyang gawing tagumpay. Magagawa ng Diyos ang lahat. The resurrection is God's way of saying that the worst thing is never the last thing. Kung ang kamatayan ay hindi nakapigil kay Jesus, lalong hindi mapipigilan ng ating mga problema ang plano ng Diyos sa ating buhay, lalo pat tayo umaasa at laging nagtitiwala sa Kanya. Kaya sa panahon ng despair, ng suffering, ng confusion, ng mga mabibigat na dalahin, ang sabi ng kasulatan ay, huwag kayong matakot. Kayang baguhin ng Diyos ang ating gabi tungo sa maliwanag na umaga. Then, pagkatapos noon, sinabihan ni Jesus, bumalik kayo sa Galilea. Ito'y ang lugar ng pag-alaala. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa kanila, pumunta kayo doon, bumalik kayo sa Galilea. Ang Galilea ay hindi lamang isang lugar, ito ay lugar ng alaala. Doon nagsimula ang maraming mahahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus kasama ang mga alagad. Doon tinawag ang mga alagad sa Galilea. Doon nagsimula ang kanilang misyon. Doon una nilang naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa ating buhay, meron din tayong kanya-kanyang Galilee. Ang ating mga ugat, ang ating mga pamilya, ang pinagmula ng ating pananampalatayang pamilya. Sometimes we need to go back to where our faith began in order to remember why we believe in the first place. Napakaganda rin kahapon ng pagdiriwang Easter Sunday, tayo ay nag-renew ng ating baptismal promises. Parang sinabi rin sa atin ng Panginoon, bumalik kayo sa inyong Galilea. Bumalik sa ating binyag. Bumalik sa ating unang pag-ibig sa Diyos. Dahil doon muling nabubuo at napapalakas ang ating pananampalataya. Kaya dapat alalahanin, tayo ay naging binyagan at dapat manatiling binyagan. Okay, sa Banal na Ebanghelyo meron din kasinungalingan. Binayaran ang mga tagapagbantay para ipamalita ang mali na ninakaw ang bangkay ni Jesus. Okay. Sa kabilang bahagi ng ito ng Ebanghelyo, may ganitong pangyayari. Ang mga kawal ay sinuhulan ng malaki para lang gayon ang sabihin, magkalat ng kasinungalingan. Nakakalungkot na kahit malinaw ang katotohanan, pinili pa rin nilang takpan ito ng kasinungalingan. Sa panahon ngayon, napaka-pamilyar nito, naglipa na ang fake news. At ang masama dito, ginagawa niya ito na may upa. Binabayaran sila para manira ng kapwa, para magkalit ng kasinungalingan dahil sa political interest. Ano ho? Gayon, kasinungalingan, mas madali pa para sa kanila ang magbayad ng kasinungalingan, para sa kasinungalingan, kaysa tanggapin din ang katotohanan tungkol sa resurrection. Bakit? Dahil ang chief priest ay may saradong puso. Sarado ang puso. Kaya dapat ang ating puso ay bukas, dapat sa totoo at sa katotohanan at sa kung ano ang tama. Ang tapang na huwag makibahagi sa kasinungalingan. Hindi man tayo bahagi ng kasinungalingan, minsan natatakot tayong magsalita tungkol sa katotohanan. Ngunit ang simpleng hakbang ng isang matapang na Kristiyano ay ito, huwag makibahagi sa kasinungalingan. Huwag maging bahagi nito. Integrity is choosing courage over comfort.
choosing what is right over what is wrong and bad. In a world full of confusion and lies, a Christian is called to always be on the side of good. Always be on the side of good. Always choose the side of what is right. Stand on the side of goodness. Always stand on the side of what is right. Yan ang sinasabi. Ang Kristiyano ay hindi lamang naniniwala sa resurrection. Ipinagtatanggol dapat nito ang katotohanan. Yan ang ibig sabihin sa atin ng banal na kasulatan. Ituloy natin ang misa. Ating isagawa ang pag-aalay, kayo na may pagpalain ng Diyos sa inyong paghahandog. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pananampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain na Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, ang pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gayun mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo, na mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa imbuhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia na aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Pagbati rin sa mga kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng Facebook page ng Parish of Santa Rita de Cassia. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ang manaming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito. Nagpamisa para magpuri at magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Naway lalo pang pagpalain ng Diyos sa mga ito. Happy birthday sa inyo, Given Casau, Rodel Concepcion, Ellen Ilagan Evangelista, Sibelia Manalo, Bermon Gisagan, Sarneia Amari Valenzuela, Mark Javier, Benito Macuja, Jonathan Costoso, Celeste Blay. Narito ka si Celeste Blay. Yan. Happy birthday po. Yan. Mabait ito sa atin. Yan. Si Chris Blay. Maraming. Ellen Evangelista. Si Rodel Concepcion. Si Roderick Tingchoy, si Matt Jericho Tingchoy, at si Ate Sally Arcebal. Yan, napakabait nito sa pari. Napakabait sa akin. Ito ang nag-aasikaso sa akin pag ako'y napunta sa Amerika. Parang napakabait, napakabuting tao. And then, binabati din natin si Monsignor Ed Pagkaliwanggan, sa sacerdotal anniversary nito. Kung hindi ako nagkakamali ay golden anniversary sa pagkapari. Kaya happy sacerdotal anniversary, Monsignor Ed Pagkaliwanggan. Ang maganda dito ito ay kahit retired na ay malakas pa ang katawan. Malakas na malakas pa. Okay, ating binabati ang mga kaisa natin sa misa. Nagpapasalamat tayo sa palagi ang nagpapamisa. And then, sa mga Facebook star senders, sa inyo laging nagbibigay sa offering at sa collection,
Pagpalain nawa kayo lagi ng Diyos.